Ano ang mangyayari sa tao kapag namatay? Saan ito tutungo? Dito sa Ecclesiastes 9, versikulo 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Wala na nga bang nalalamang anumang bagay ang namatay at nakalimutan na ang kanilang mga alaala? Totoo ba na ang mga namatay ay mga tutulog sa alabok ng lupa hanggang sa panahon ng muling pagkabuhay? Katulad ng sinasabi sa Daniel 12, versikulo 2. At marami sa kanila na nga tutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan o sa walang hanggang pagkapahamak. Ang tao ay may tatlong sangkap: ang katawan, espiritu at ang kaluluwa. Ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang katawan ay babalik sa alabok at ang kaluluwa ang mananatiling buhay. Ang tinutukoy po sa mga talata na wala na nalalamang anuman ay ang katawan naman, ito ay babalik sa alabok. Ito ang tinutukoy ng mga tutulog hanggang sa muling pagkabuhay. Ang kaluluwa ng ating espiritual na sangkap ay mananatiling buhay. Dito sa Lucas 16:22 hanggang 24, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at pinibing, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam nito. kapag namatay ang isang tao, ang espiritu o hininga ay babalik sa Diyos, at ang katawan naman ay babalik sa alabok kung saan siya nagmula. Ito ang tinutukoy sa Ecclesiastes at Daniel na mga tutulog sa alabok, at ito'y wala nang malalamang anuman. Ngunit ang ating kaluluwa ay mananatiling buhay kapag tayo'y masama. At hindi karapat-dapat sa Diyos tayo mapupunta sa Hades ng pagdurusa. Samantala, kung tayo'y karapat-dapat sa Diyos, tayo mapupunta sa sinapupunan ni Abraham o paraiso. Dito sa Apokalipsis 6, versikulo 9. At nang buksan niya ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hatulan ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? at sa paghukom. Dito sa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 13 hanggang 14. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang mga nasa Hades ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, samantala ang mga magtatagumpay ay magmamana ng bagong Jerusalem. Sa Apokalipsis 21, versikulo 2 at 4. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na.